Dalawang salita, nakalimbag sa mapulang tinta sa ibabaw ng papel. Final demand. Ang mga letra ay tila may sariling buhay, gumagapang mula sa mesa sa kusina, umaakyat sa nanginginig na kamay ni Ara, at humihigpit sa kanyang lalamunan. Napakalamig. Isang uri ng lamig na hindi kayang pawiin ng manipis na sinag ng araw na tumatago sa maliit na bintana ng kanyang nirerentahang apartment. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila yelo na sumugat sa kanyang mga baga. Sa tabi ng sulat paningil, isang maliit na larawan ang nakatayo, nakasandal sa isang baso ng asukal. Isang batang babae na may maniningning na mga mata at ngiting nagpapakita ng dalawang bungi sa harap. Si Sofia. Ang kanyang anak. Ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Dito nagsimula ang ikalawang pisi ng takot, isang takot na mas malalim, mas masakit kaysa sa takot na mawala ng tirahan. Ito ang takot ng isang ina. Ang takot na hindi niya maibigay ang mundong nararapat para sa kanyang anak. Para sa iyo ito, anak, bulong niya sa sarili, habang ang mga mata niya ay nakapako sa larawan. Lahat ng pagod ko para sa iyo. Ngunit sa mga sandaling tulad nito, parang kulang na kulang ang lahat. Ang 8 taon ng pagkayod, ang 2 trabaho, ang mga gabing halos hindi siya natutulog, lahat ay tila naglalaho sa harap ng 2 salitang iyon na kulay pula. Ang utang. Ang anino ng kahapon na patuloy na humahabol sa kanya, isang paalala ng isang pangakong binitiwan at isang tiwalang sinira. Hindi lamang ito pera. Ito ay isang piraso ng kanyang pagkatao, isang alaala ng sakripisyong nauwi sa wala. Maingat niyang itinupi ang sulat at itinago sa ilalim ng lalagyan ng mga kutsar at tinidor, na para bang ang pagtatago nito sa paningin ay makapagpapabawas sa bigat na dala nito. Pinilit niyang ngumiti, isang ensayo para sa pagdating ni Sofia mamaya. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Sofia, kailangan niyang maging buong mundo. Ang ingay sa labas ng gate ng pampublikong paaralan ay isang pamilyar na musika sa pandinig ni Ara. Ang tawanan ng mga bata, ang sigawan ng mga magulang na sumusundo, ang tunog ng mga tricycle na nag-aabang ng pasahero. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang tinig ang namukod tangi. Mama! Napalingon si Ara at sinalubong ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang 7 taong gulang na anak. Agad na gumaan ang kanyang pakiramdam na para bang ang yakap ni Sofia ay may kapangyarihang itaboy ang lahat ng problema sa mundo. Hello, I love, malambing niyang sabi habang hinahaplos ang buhok ng anak. How was school? It was so fun, Mama. We painted today, masayang kwento ni Sofia, habang iwinawagayway ang isang papel na may mga guhit ng bahaghari at isang bahay na may 2 tao sa harap. This is you and me. Kinuha ni Ara ang papel at tinitigan ito. Isang simpleng guhit, ngunit para sa kanya, ito ay isang obra maestra. Sa mundo ni Sofia, sila lang 2 ang mahalaga. Sila lang 2 ang laman ng kanilang munting bahay. Isang simpleng buhay na payapa. Napangiti si Ara, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kislap. Ang bahay sa guhit ay masaya at buo. Ang totoong bahay nila ay nanganganib na gumuho. Ang ganda naman nito, anak. I-display natin ito sa bahay, okay, sabi niya, at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Sofia. Sa bawat hakbang nila pauwi, bawat tawa ng kanyang anak, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Paano niya sasabihin sa munting anghel na ito na baka sa susunod na buwan, wala na silang ibahay na paglalagyan ng kanyang mga guhi? Ang pagiging ina ang nagturo sa kanya kung paano magsuot ng maskara. Isang maskara ng katatagan sa umaga, isang maskara ng kasayahan sa hapon, at sa gabi, kapag tulog na si Sofia, doon lamang niya hinahayaang bumagsak ang lahat, kasabay ng kanyang mga luha. Ang amoy ng alak, pabango, at sigarilyo ay isang pamilyar na dagok sa ilong ni Ara pagpasok niya sa The Velvet Lounge, ang bar kung saan siya nagtatrabaho bilang waitress. Dito, ang maskara niya ay iba. Isang maskara ng propesyonalismo, ng isang ngiting hindi napapagod, handang magsilbi sa mga taong gustong takasan ang kanilang sariling mga problema sa pamamagitan ng mamahaling alak. Ara, buti nandito ka na, bati sa kanya ni Lena, ang kanyang katrabaho at matalik na kaibigan. Si Lena ang tanging nakakaalam ng bigat ng kanyang pinapasan. May isang mayabang na sehi sa room 3. Kanina pa nagrereklamo. Parang pag-aari niya ang buong mundo. Napabuntong hininga si Ara. Hayaan mo na, baka masama lang ang gising.
Masama ang gising. Naku, kung makapag-utos, akala mo kung sinong hari. Ang sabi pa, gusto niya raw ng best service. Kaya ikaw ang naisip ni Sir Manny, sabi ni Lena, na maihalong inis at pag-aalala sa boses. Noon din ay lumapit ang kanilang manager, isang lalaking nasa katanghalian ang edad na may permanenteng gatla ng stress sa noo. Ara, good. Please handle say room 3. He's a very important client. Make sure everything is perfect. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Ara. Hindi niya gusto ang mga important client. Sila ang pinakamahirap basahin, ang pinakamapanghusga. Ngunit wala siyang pagpipilian. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan niya ang bawat sentimo ng tip na makukuha niya. Okay po, Sir Manny, sagot niya, kinuha ang tray at huminga ng malalim. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, kung saan naroroon ang mga pribadong silid. Bawat hakbang ay tila isang paghahanda para sa isang laban. Inayos niya ang kanyang uniforme, pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok, at inihanda ang kanyang ngiti. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng room 3, huminto siya saglit. Kumatok siya ng 3 beses. Come in. Ang boses. Tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang boses na malalim, may otoridad at pamilyar. Pamilyar sa isang paraan na nagpabalik sa lahat ng sakit, lahat ng alaala na pilit niyang ibinaon sa loob ng 8 taon. Hindi maaari, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Nagkakamali ka lang ng dinig. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang mabigat na pinto. Ang silid ay maluwag at madilim, tanging ang mga ilaw mula sa bar counter sa loob ang nagbibigay liwanag. May isang lalaking nakaupo roon, nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma para sa kanyang malapad na balikat. Sa kanyang tabi, isang Rolex na orasan ang kumikinang sa tuwing gumagalaw ang kanyang kamay upang abutin ang baso ng whiskey. Lahat ng nasa lalaking iyon ay sumisigaw ng kapangyarihan, ng yaman, ng tagumpay. Isang mundong napakalayo na sa mundong ginagalawan ni Ara. Good evening, sir, magalang niyang bati habang nilalapag ang tray sa mesa. What can I get for you? Dahan-dahang umikot ang swivel chair. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, ang mundo ni Ara ay huminto. Ang hangin ay nawala. Ang ingay mula sa labas ay naglaho. Ang tanging naroroon ay ang mukhang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang sarili, ang mukhang naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pangarap at pinakamatinding bangungot. Mas tumanda ito, mas naging matalas ang mga linya ng kanyang panga, at ang mga mata niya ay may dala ng lamig at distansya na wala roon dati. Ngunit walang duda. Siya pa rin iyon. Si Marco. Marco Alonso. Ang kanyang asawa. Ang lalaking nang iwan sa kanya 8 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Marco, isang kislap ng damdamin na mabilis ding napalitan ng isang blankong ekspresyon. Tila isang maskarang bakal ang biglang humarang sa anumang emosyon na nararamdaman nito. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay hindi na ang Marco na minahal niya, ang binatang nangangarap, ang kasintahan niyang nangangako ng habang buhay. Ito ay si A.V. Alonso, isang isang estranghero na may mukha ng kanyang nakaraan. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit ang mga paa niya ay tila nakapako sa sahig. 8 taon. 8 taon siyang nagtago, 8 taon siyang lumaban mag-isa, para lamang mag-cruise muli ang landas nila sa ganitong paraan, siya bilang isang hamak na serbidora, at ito bilang isang hari sa kanyang trono. Ara ay ang pangalan niya, binigkas ng mga labi nito, ay parang isang sumpa. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang lahat ng lakas niya ay ginugol na lamang sa pagpigil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Tumayo si Marco. Ang tangkad nito ay tila mas lalong nagpaliit sa kanya. May kung anong kumikislot sa mga mata nito, pagkalito, marahil awa, o baka naman hiya. Kinuha nito ang kanyang wallet, at mula roon ay dumukot ng isang checkbook. Kumuha ito ng pluma at inilapag ang checkbook sa ibabaw ng bar. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, nagsalita si Marco. Ang boses niya ay sinubukan nitong gawing kaswal, ngunit may bahid ng pilit na pagkontrol.
Isang boses na sanay mag-utos, sanay magbayad para makuha ang gusto. Magkano? Tanong nito, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sabihin mo ang presyo mo para mawala ang utang na iniwan ko. Ang marangyang European sedan ay humarurot sa kahabaan ng EDSA. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga guhit ng pintura na naglalaho sa kanyang paningin. Nanginginig ang mga kamay ni Marco na nakahawak sa manibela. Ang mamahaling katad ay walang nagawa upang pawiin ang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang puso. Ang bawat sulok ng kanyang isipan ay sinasakop ng isang imahe, ang mga mata ni Ara. Mga matang minsan ay puno ng pagsinta, ng tiwala, na ngayon isalamin ng pagkasuklam at malalim na sakit. Magkano? Sabihin mo ang presyo mo di. Paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isipan ang sarili niyang mga salita. Ang yabang. Ang kawalang puso. Ang tangkang paggamit ng pera upang takpan ang isang sugat na siya mismo ang lumikha. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang mga labi. Idiniin niya ang silinyador na para bang sa bilis ng takbo ay matatakasan niya ang multo ng kanyang kahapon. Ngunit habang papalapit siya sa Bonifacio Global City, sa kaharian na kanyang binuo, mas lalo lamang siyang nilalamon ng anino ni Ara. Pagpasok ng sasakyan sa basement parking ng isa sa pinakamataas na kondominium sa Keith, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang bawat tunog, ang pagbukas ng pinto, ang yabag ng kanyang sapatos na gawa sa Italy, ang pagtunog ng private elevator, ay tila mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nang bumukas ang pinto ng elevator at tumambad sa kanya ang kanyang penthouse unit, walang init na sumalubong sa kanya. Isang malawak na espasyo na may floor-to-ceiling na mga bintana, nagpapakita ng nagniningning na tanawin ng syudad. Mga muebles na minimalist, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon, isang kusinang puno ng state-of-the-art na kagamitan na bihirang gamitin. Lahat ay perpekto. Lahat ay malamig. Lahat ay walang buhay. Ito ang tagumpay. Ang tuktok ng bundok na 8 taon niyang inakyat. Ngunit ngayong gabi, ang pakiramdam ay hindi tagumpay, kundi pagkabilanggo. Siya ay isang preso sa sarili niyang palasyo. Ibinagsak niya ang kanyang coat sa isang mamahaling silya at nagsali ng whiskey sa isang kristal na baso. Isang lagok. Mapait. Mapait tulad ng alaala na pilit bumabalik. Isang maliit na apartment sa Quezon City. Ang amoy ng nilulutong adobo. Ang halakhak ni Ara habang pinupunasan ang noo niyang pinagpapawisan sa pag-aaral ng mga business proposal. Ang pangarap nila ay simple noon, isang maliit na bahay, 2 anak, isang buhay na payapa. Ang mga mata niya noon puno ng pag-asa para sa kanilang dalawa. Napapikit si Marco. Sa likod ng kanyang mga mata, isa pang alaala ang lumitaw, mas luma, mas masakit. Ang kanyang ama, nakaupo sa kanilang hapagkainan sa isang masikip na bahay sa probinsya. Ang mga balikat ay lupaypay matapos muling masisante sa trabaho. Ang kanyang ina, umiiyak sa isang sulok, binubulong ang mga salitang wala na namang pambili ng bigas. Doon, sa murang edad, isinumpa niya sa sarili, hindi na maulit ito. Hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng pamilya ko ang ganitong kahihiyan. Magiging matagumpay ako kahit anong mangyari. At nagtagumpay nga siya. Ngunit sa pag-akyat niya, binitiwan niya ang kamay ng nag-iisang taong naniwala sa kanya noong wala pa siyang anuman. Sir! Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang kasambahay. Nakahanda na po ang hapunan. Darating na rin daw po si Ma'am Katrina. Tumango lamang siya. Katrina! Ang kanyang fiance. Ang huling piraso ng kanyang imperyo. Ang hapunan ay isang formalidad, tulad ng lahat ng bagay sa kanyang buhay ngayon. Nakaupo si Katrina Sandoval sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, perpekto ang itsura sa suot nitong pulang-pula na damit. Maganda, matalino at galing sa isang makapangyarihang pamilya. Siya ang perpektong partner sa negosyo. The Sandoval stocks went up by 3% today after the news about our impending merger was leaked, sabi ni Katrina, habang mahinhing hinihiwa ang kanyang steak. Ang boses niya ay kalmado at kalkulado, parang isang news anchor na nag-ulat ng business news. My father was very pleased. He wants to finalize the papers next month. Good, tipid na sagot ni Marco, ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Iniisip niya ang uniforme ni Ara. Simple. Kupas na sa kalalaba.
At ang mga kamay nito magaspang na sa pagtatrabaho. Marco, are you listening? Tanong ni Katrina, bahagyang tumaas ang isang kilay. You seem distracted tonight. Sorry. Just a long day, pagsisinungaling niya. The Alonso Holdings board meeting is tomorrow. You need to be focused. This merger will make us the biggest conglomerate in the country. There is no room for error. Paalala nito, ang mga salita ay hindi pakiusap kundi isang utos na binalot sa seda. Napatingin si Marco kay Katrina. Nakikita niya ang ambisyon sa mga mata nito, ang parehong apoy na minsan ay nag-aalab din sa kanya. Ngunit ngayon, ang apoy na iyon ay tila nagsisimulang maging abo. Ang halaga ng tagumpay ito ba iyon? Isang buhay na parang transaksyon sa stock market. Isang kasal na isa lamang business deal. Ang mukha ni Ara ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito. At sa ilalim ng sakit na iyon, may nakita siyang iba pa. Resignasyon. Pagod. Isang babaeng matagal nang sumuko sa pag-asang babalikan siya. At ang katotohanan iyon ang pinakamasakit sa lahat. Kinabukasan, sa loob ng kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Alonso Tower, hindi mapakali si Marco. Ang mga numero sa screen ng kanyang computer, ang mga ulat mula sa iba't ibang departamento, lahat ay walang kabuluhan. Tinawagan niya ang kanyang executive assistant sa intercom. David, come to my office. Now. Ilang sandali lang ay pumasok na si David, isang binatang masipag at laging formal. Yes, sir. Sumandal si Marco sa kanyang upuan. Tinitigan niya si David. I need you to do something for me. Off the books. Completely confidential. No one else should know about this, especially not Mel Sandoval. Understand? Agad na tumango si David, ang kanyang mukha ay seryoso. Yes, sir. I understand. Huminga ng malalim si Marco. I want you to find out everything about a woman named Ara Reyes. R.E.E.S. Ang pagbigkas sa pangalan nito ay nag-iwan ng kakaibang lasa sa kanyang bibig. Alamin mo lahat. Ang utang niya, saan siya nakatira, ano ang ginagawa niya sa buhay lahat. I want a full report on Isva desk by the end of the day. Nag-alinlangan si David ng isang segundo. Sir, may I ask for the purpose of this inquiry? She's an old acquaintance, sagot ni Marco, iniwas ang tingin. May isang lumang utang na kailangang ayusin. A loose end. Isang kasinungalingan, sabi ng isang tinig sa kanyang isip. Hindi ito tungkol sa utang. Ito ay tungkol sa katanungang bumabagabag sa kanya buong gabi. Bakit? Bakit sa dinami-dami ng tao, sa ganitong paraan pa sila muling nagkita? At bakit, sa kabila ng lahat ng yaman niya, ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking kabiguan? Maghapon siyang balisa. Sa gitna ng isang mahalagang board meeting kasama ang ama ni Katrina, si Don Ricardo Sandoval, ang kanyang cellphone ay tahimik na nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula kay David. Hindi niya ito pinansin. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, tumawag ito. Nagpaalam siya saglit at sinagot ang tawag sa isang sulok ng conference room. What is it, David? Pabulong niyang tanong, may halong inis. Ang boses ni David sa kabilang linya ay mababa at nag-aalangan. Sir, may nahanap po ako. Tungkol sa utang niya at... Sir, may isa pa po. Napakunot ang noo ni Marco. What is it? Just tell me. Huminto saglit si David na para bang naghahanap ng tamang salita. Sir, sa tingin ko kailangan niyo po itong makita mismo. Ang makita mismo ay dumating sa anyo ng isang payak na brown envelope, iniabot ni David ng may pag-ingat at paggalang. Walang nakasulat sa labas, ngunit ang bigat nito ay tila bigat ng buong mundo. Isinara ni Marco ang pinto ng kanyang opisina, tinitiyak na nakalock ito, at naupo sa kanyang silyang gawa sa malambot na katad. Sa kabila ng marangyang paligid, ang tibok ng kanyang puso ay mabangis, tulad ng isang hayop na nakakulong sa kulungan. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Ang unang laman ay isang set ng mga dokumento, mga detalye ng utang ni Ara. Ang orihinal na loan agreement, ang mga missed payments, at ang mga demand letters na ipinadala. Nakita niya ang pirma ni Ara sa ilalim ng kontrata, isang pirma na pamilyar sa kanya,
at sa tabi nito, ang dahilan ng pag-utang, collateral for initial business capital. Isang matalim na kirot ang tumusok sa kanyang dibdib. Ito iyon. Ang perang ginamit niya para simulan ang maliit na tech startup na naging unang hakbang niya patungo sa Alonso Holdings. Ang perang hiniram ni Ara gamit ang nag-iisang ari-arian ng pamilya nito sa probinsya, isang lupang pamana na isinugal nito para sa pangarap niya. Ang pangarap na sa huli ay tinalikuran niya, kasama si Ara. Ngunit hindi iyon ang pinakamatindi. Sa ilalim ng mga dokumento may isang set ng mga litrato. Mga litratong kuha mula sa malayo, malabo ang ilan, ngunit malinaw ang mensahe. Ang unang litrato, si Ara, naglalakad sa isang makitid na eskinita, ang mukha ay pagod ngunit determinado. Ang pangalawang litrato, si Ara, nakaupo sa isang bangketa, kumakain ng fishball kasama ang isang bata. Ang ikatlong litrato, mas malinaw, si Ara, nakaluhod, inaayos ang tali ng sapatos ng isang batang babae. Ang bata ay nakatingala, nakangiti. At sa ngiting iyon, gumuho ang mundo ni Marco. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, at higit sa lahat, ang paraan ng pagngiti nito, isang gilid ng labi ay bahagyang mas mataas kaysa sa kabila. Ang ngiting nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang ngiting minana niya sa kanyang ama. Hindi maaari. Ang mga salitang iyon ay hindi lumabas sa kanyang bibig, ngunit umalinggaw sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mga litrato, hinahanap ang anumang anggulo na magpapatunay na nagkakamali siya, na ito ay isang pagkakataon lamang. Ngunit wala. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Ang bata ay mukhang nasa 7 o 8 taong gulang. Tamang-tama sa bilang. 8 taon. Isang naggangalit na enerhiya ang biglang bumalot sa kanya. Ibinagsak niya ang mga litrato sa mesa, kinuha ang susi ng kanyang kotse, at nagmamadaling lumabas ng opisina, hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ni David. Ang biyahe mula Gihith patungong Quezon City ay tila isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang mga nagtataasang gusaling salamin ay napalitan ng mga gusaling dikit-dikit. Ang maluluwag na kalsada ay naging masisikip na eskinita. Ang mundo ng tagumpay ay napalitan ng mundo ng totoong buhay, ang mundong iniwan niya, ang mundong piniling harapin ni Ara ng mag-isa. Naalala niya ang kanilang mga pangarap. Gusto ko ng isang anak na lalaki na kamukha mo, at isang anak na babae na kamukha ko, sabi ni Ara noon, habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin sa isang dalampasigan sa Batangas. Papangalanan natin silang Angelo at Sofia. Mga pangalang matagal na niyang ibinaon, kasama ng lahat ng alaala nila. Nakita niya ang maliit na iskul na nakalagay sa report ni David. Sakto, uwian na. Mula sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan, pinanood niya ang mga bata na naglalabasan. At nandoon siya. Si Ara. Hinihintay sa labas ng gate, tulad ng ibang mga ina. At ilang sandali pa, lumabas ang batang babae mula sa mga litrato. Tumakbo ito patungo kay Ara at yumakap ng mahigpit. Nakita ni Marco kung paano nagliwanag ang mukha ni Ara. Isang tunay na ngiti na hindi niya nakita kagabi sa bar. Isang ngiti na para lamang sa batang iyon. Isang kirot ng selos at pagsisisi ang gumuhit sa puso ni Marco. Sinundan niya sila. Dahan-dahan pinapanatili ang distansya. Pumasok sila sa isang eskinita na hindi kasya ang kanyang sasakyan. Ipinark niya ang kotse sa kanto at naglakad. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin sa kanyang mamahaling suite, isang halatang estranghero sa lugar na iyon. Ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 aninong papalayo. Huminto sila sa tapat ng isang lumang apartment building na may 2 palapag. Nakita niyang may sinabi si Ara sa bata at pumasok ito sa loob. Naiwan si Ara sa labas, tila nag-aayos ng mga halaman sa paso. Ito na. Ngayon na. Naglakad siya palapit. Narinig ni Ara ang kanyang mga yabag at lumingon. Nang makita siya nito, ang pagod sa mukha ni Ara ay napalitan ng pagkagulat, tapos ng galit at sa huli ng takot. Isang takot na tila sinasabing, anong ginagawa mo rito? Paano mo kami nahanap? Marco, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Umalis ka. Wala kang karapatang pumunta rito.
Kailangan nating mag-usap, Ara, sabi niya, sinubukang kontrolin ang sariling emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, madiin nitong sagot, humakbang paatras. Tapos na tayo, 8 taon na ang nakalipas. Nakalimutan mo na ba? Lumapit si Marco, hindi na napigilan ang sarili. Ang bata. Ara, ang batang kasama mo di. Ang takot sa mga mata ni Ara ay naging purong sindak. Huwag mo siyang idamay dito. Wala kang pakialam sa kanya. Wala akong pakialam. Ang boses ni Marco ay tumaas, puno ng sakit at hinanakit na ngayon lamang niya naramdaman. Tiningnan ko ang mga litrato, Ara. Nakita ko ang mukha niya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang tumawag ng pansin mula sa mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana. Ngunit wala nang makakapigil kay Marco. Itinuro niya ang pinto ng apartment. Anak ko ba siya? Ara, sagutin mo ako, sigaw niya, ang boses ay basag na. May karapatan akong malaman. Napuno ng luha ang mga mata ni Ara. Ang katatagang pilit niyang ipinapakita ay gumuho na. Ang lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, lahat ng gabing mag-isa siyang umiyak ay bumuho sa isang sigaw na puno ng pait at pagod. Isinigaw niya pabalik, ang boses ay umalinggaw sa makitid na eskinita. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anak mo siya. At dapat sana may kakambal siya. Isang lalaki. Pero namatay siya dahil sa'yo. Namatay siya sa sama ng loob dahil sa pag-iwan mo sa amin. Ang mga salitang iyon, sa sandaling kumawala sa kanyang bibig, ay tila mga bubog na sumugat hindi lamang kay Marco, kundi maging sa kanya. Pagkatapos niyang isigaw ang katotohanan iyon, ang sikretong 8 taon niyang kinimkim, ang pinakamabigat na krus na kanyang pinasan, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa eskinita. Nakita niya ang pagguho ng mundo sa mga mata ni Marco. Ang yabang, ang galit, ang otoridad, lahat ay naglaho, napalitan ng purong pagkawasak. Para itong isang estatuang marmol na biglang nabasag. Napaurong ito ng isang hakbang, ang mukha ay namutla, ang mga labi ay bahagyang nakaawang na tila gustong magsalita, ngunit walang tunog na lumalabas. Para kay Ara, ang tagpong iyon ay hindi nagdulot ng kasiyahan o paghihiganti. Nagdulot ito ng isang panibagong alon ng sakit. Ang pagsasabi ng totoo ay hindi nagpagaan sa kanyang dibdib. Sa halip, binuksan nito ang isang sugat na akala niya naghilom na, at ngayon, ito'y sariwa at nagdurugo muli. Bago pa man makabawi si Marco, mabilis na tumalikod si Ara at pumasok sa loob ng apartment, isinara ang pinto ng may kalakasan. Isinandal niya ang kanyang likod dito, at doon, sa dilim ng kanyang munting sala, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ang mga tuhod niya ay nanghina, at ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay humagulhol na ng walang tigil. Mama! Are you crying? Isang maliit na boses ang pumunit sa kanyang pagdadalamhati. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Sofia, yakap-yakap ang luma nitong teddy bear, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Agad na pinunasan ni Ara ang kanyang mga luha. Pinilit niyang humiti, isang ngiting basag at pilit. No, baby. Napuwing lang si Mama. At idinampi ng bata ang isang maliit at basang halik sa kanyang pisngi. Ang inosenteng dampi na iyon ay tila isang nag-aapoy na bakal sa balat ni Ara. Isang halo ng matinding pagmamahal at nakakapasong pagkakasala ang sabay na bumuhos sa kanyang puso. Niyakap niya si Sofia ng napakahigpit, isinubsob ang kanyang mukha sa mabangong buhok nito. Ang yakap na ito ay para kay Sofia, ang kanyang buhay, ang kanyang liwanag. At sa isang lihim na sulok ng kanyang puso, ito rin ay ang yakap na hindi niya kailanman naibigay sa isa pa. Mama's just very, very tired, give I love, bulong niya, pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. Halika na, it's time for bed. Maaga pa ang pasok mo bukas. Itinayo niya ang anak at inalalayan papasok sa maliit nitong kwarto. Kinumutan niya ito, hinalikan sa noo, at siniguradong nakasindi ang munting night lamp na hugis bituin sa tabi ng kama. Dream of happy things, okay? You too, Mama, sagot ni Sofia. Ang mga matay unti-unti nang pumipikit. Nang makasiguro siyang mahimbing na ang tulog ng anak, tahimik na isinara ni Ara ang pinto. At doon, sa katahimikan ng gabi, ang katatagang ipinakita niya ay muling gumuho. Naglakad siya patungo sa sarili niyang silid,
isang espasyong halos walang palamuti maliban sa isang kama at isang lumang aparador. Mula sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga nakatuping damit, kinuha niya ang isang maliit na kahon ng sapatos. Ang bigat nito ay hindi mula sa laman, kundi mula sa mga alaala. Boses mo, pakiusap niya, ang mga mata ay mabilis na sumulyap sa direksyon ng kwarto ni Sofia. Natutulog na ang bata. Agad na naintindihan ni Lena. Tumango ito at hinila si Ara papunta sa maliit na kusina. Okay. Pero sabihin mo sa akin, ano nang nangyari? Anong sinabi ng demonyong iyon? Umupo si Ara sa isang upuang kahoy, ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tumingin siya sa kanyang kaibigan, sa nag-aalalang mukha nito, at sa wakas ay may natagpuan siyang kanlungan. Nalaman niya, Lena. Nalaman niya ang tungkol kay Sofia. Paano? Gulat na tanong ni Lena. Nagpaimbestiga siya. May mga litrato, sabi ni Ara, ang boses ay basag. At sinabi ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Lahat, pag-ulit ni Lena, na may pag-unawa at takot sa kanyang tono. Tumango si Ara, at ang mga luha ay muling nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sinabi ko ang tungkol kay Angelo. Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ni Lena. Napaupo ito sa tapat ni Ara at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ara, bakit? Hindi ko alam, sagot ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagalit ako. Nasaktan ako. Gusto kong maramdaman niya kahit kapiraso lang ng sakit na naramdaman ko. Pero mali, Lena. Mali ang ginawa ko. Walang hiya siya, mariing sabi ni Lena, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit para sa kaibigan. Wala siyang karapatang bumalik dito at guluhin kayo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, tapos ngayon, ano? Aarte siyang parang nagmamalasakit na ama? Umiling si Ara. Natatakot ako, Lena. Natatakot ako na baka kunin niya sa akin si Sofia. Mayaman siya. Makapangyarihan. Anong laban ko? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, umilaw ang cellphone ni Ara na naiwan sa mesa. Nag-vibrate ito ng isang beses, tapos isa pa, at isa pa. Parehong napatingin ang dalawang babae dito. Sa screen, isang pangalan ang lumitaw, Marco Alonso. Sinundan iyon ng sunod-sunod na text messages. Ara, please, sagutin mo. We need to talk. I'm sorry. Please. Ara. Napaurong si Ara na para bang isang ahas ang nasa ibabaw ng mesa. Ang bawat pag-vibrate ng telepono ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Kinuha ni Lena ang cellphone. Gusto mo bang sagutin ko at murahin ko ang gagong to? Huwag, mabilis na pigil ni Ara. Huwag mo nang palakihin. Ayoko ng gulo. Kinuha niya ang cellphone mula kay Lena, at sa isang mabilis na desisyon, pinindot niya ang power button hanggang sa mamatay ang screen. Katahimikan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mas mabigat, mas puno ng pangamba. Ang pagpatay sa telepono ay hindi nagpatigil sa problema. Pagtatago lamang ito. Isang pansamantalang lunas sa isang sakit na nagsisimula pa lamang kumalat. Kinabukasan, ang bigat sa dibdib ni Ara ay hindi nawala. Halos hindi siya nakatulog, binabantayan ang bawat tunog mula sa labas, sa takot na baka bumalik si Marco. Paggising niya, ang unang ginawa niya ay tingnan si Sofia, tinitiyak na ligtas ito at mahimbing pa rin ang tulog. Ang umaga ay dumaan na parang panaginip. Naghanda siya ng almusal, tinulungan si Sofia na magbihis para sa eskwela at hinatid ito sa gate. Bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang anak ay isang pagsisikap. Sa likod ng maskara ng isang normal na ina, ang kanyang isip ay puno ng mga paano kung magpakita si Marco sa eskwelahan. Paano kung may dalang abogado? Nang hapon na iyon, habang nagwawalis siya sa labas ng kanilang apartment, isang pamilyar na tunog ang narinig niya, ang pito ng kartero. Sulat po para kay Ms. Ara Reyes. Lumabas si Ara, ang puso ay bahagyang kumabog. Malamang ay isa na namang sulat paningil. Sanay na siya. Ngunit ang sobre na iniabot sa kanya ay iba. Hindi ito ang karaniwang manipis na sobre na may pulang tatak. Ito ay makapal, kulay ivory at may propesyonal na itsura. May nakalimbag na logo sa sulok, ngunit hindi niya ito makilala. Salamat po, sabi niya sa kartero at pumasok sa loob.
Umupo siya sa hapagkainan, sa parehong lugar kung saan niya tinitigan ang final demand kahapon. Tila 100 taon na ang nakalipas mula noon. Maingat niyang pinunit ang sobre. Sa loob, isang pormal na liham ang nakatiklop. Ang mga salita ay nakalimbag sa Tagalog na pormal at legal. Pormal na paunawa ng paglilipat ng pagkakautanggi. Binasa niya ang mga unang talata. Sinasabi nito na ang maliit na financing company na pinagkakautangan niya ay dumaan sa isang proseso ng key acquisition and merger. Ang lahat ng assets nito, kasama na ang lahat ng umiiral na pautang, ay nailipat na sa bagong may-ari. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa, ang mga mata ay mabilis na hinahanap ang pangalan ng bagong kumpanya. Iniisip niya kung mas magiging mahigpit ba ang mga ito sa paniningil. At sa huling talata, nakita niya ito. Ang pangalan. Nabitawan niya ang sulat. Nahulog ito sa sahig, ngunit ang mga letra ay tila nakaukit sa kanyang isipan, nag-aapoy. Ang mundo ni Ara ay umikot. Ang hangin sa kanyang mga baga ay biglang nawala. Ang maliit na apartment ay tila lumiit pa, ang mga pader ay papalapit sa kanya, handang durugin siya. Ang utang na kinuha niya para kay Marco. Ang utang na sumira sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ang utang na naging tanikalan niya sa loob ng 8 taon. Ang bagong may-ari ng utang na iyon ay Alonso Holdings. Siya ngayon ay may utang, hindi sa isang walang mukhang kumpanya, kundi sa imperyong binuo ng lalaking kanyang tinatakasan. Namatay siya dahil sa'yo. Ang mga salita ni Ara ay isang lason na patuloy na kumakalat sa bawat ugat ni Marco. Mula nang marinig niya ang mga iyon, ang kanyang mundo, na binuo sa pundasyon ng konkreto, bakal, at walang katapusang ambisyon, ay unti-unting gumuho. Ang bawat tagumpay ay naging abo. Ang bawat milyong kinita ay naging walang halaga. Mayroon siyang anak na babae. At mayroon siyang anak na lalaki na hindi niya kailanman nakilala. Isang anak na nawala dahil sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang opisina, hindi pinapansin ang sunod-sunod na tawag mula kay Katrina, sa kanyang ama, at sa mga miyembro ng board. Inutusan niya si David na kanselahin ang lahat ng kanyang meeting. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang Alonso Holdings ay hindi ang sentro ng kanyang universo. Ang sentro ng kanyang universo ay isang maliit na apartment sa Quezon City at isang munting puntod na hindi niya alam kung saan hahanapin. Paulit-ulit niyang sinubukang tawagan si Ara. Walang sumasagot. Nag-text siya. Walang reply. Ang katahimikan mula sa kabilang linya ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw o mura na maaari nitong ibato sa kanya. Ito ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Sir! Si David ay pumasok sa kanyang opisina ng walang katok, isang bagay na hindi nito kailanman ginawa. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir, may problema po. Ano pa bang problema ang mas lalala pa rito, David? Mapait na tanong ni Marco, hindi inaalis ang tingin sa bintana, sa syudad na tila nangungutya sa kanyang kabiguan. Sir, tungkol po sa utang ni Emeh Reyes. Sa wakas ay napalingon si Marco. Anong tungkol doon? Ang financing company na may hawak ng loan niya, ang Provident Lending, isa po iyon sa mga kumpanyang kasama sa portfolio ng Vantage Capital na binili natin noong nakaraang quarter, paliwanag ni David, ang boses ay maingat. The acquisition was finalized last week. Technically, sir. Alonso Holdings is now her creditor. Isang suntok sa sikmura. Iyon ang naramdaman ni Marco. Tila ang tadhana ay naglalaro ng isang malupit na biro. Hindi lamang niya sinira ang buhay ni Ara, kundi ngayon, hawak pa niya sa liig ang tanikalang matagal na nitong pinapasan. Cancel the debt, mabilis niyang utos, ang boses ay matigas at desperado. Now. Don't care how you do it, just make it disappear. Sir, hindi po ganoon kadali, sagot ni David, halatang hindi komportable. The merger is still in a transitional phase. Ang lahat ng accounts ay under strict audit. Ang anumang pagbura ng utang, lalo na kung walang malinaw na legal na basehan, ay magtataas ng red flag sa mga auditor at sa Sandoval Group. It could be seen as misappropriation of company assets. Pwede po kayong makasuhan. Napahampas si Marco sa kanyang mesa, ang lakas nito ay nagpatalsik sa ilang mga papel. Don't care about the auditors. Don't care about the Sandoval Group. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Just do it.
Sir, si Don Ricardo Sandoval po mismo ang nag-appoint ng external audit team, git ni David. He wants full transparency before the final merger. Kung gagawin po natin ito, malalaman niya. Malalaman po nilang lahat. Ang pangalan ni Don Ricardo ay isang balding malamig na tubig na ibinuho sa nag-aapoy na galit ni Marco. Ang ama ni Katrina. Ang taong may kapangyarihang itulak o ibagsak ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Napaupo si Marco, ang kanyang mga kamay ay napasabunot sa sariling buhok. Bilyon-bilyong piso ang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya kayang burahin ang isang maliit na utang na sumisira sa buhay ng babaeng minsan niyang minahal. Nasa tuktok siya ng mundo, ngunit ang pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kapangyarihang tao sa balat ng lupa. Desperado. Bigo. Nakakulong. Ang katahimikan ni Marco ay hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Katrina Sandoval. 2 araw na itong hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. 2 araw na itong wala sa sarili. At para sa isang babaeng tulad ni Katrina, na ang buhay ay nakaschedule hanggang sa huling minuto, ang anumang paglihis sa plano ay isang banta. Hindi siya ang tipo ng babae na naghihintay. Siya ang tipo na kumikilos. Sa loob ng kanyang sariling opisina sa Sandoval Tower, isang gusaling kasing tayog at kasing lamig ng Alonso Tower, kausap niya sa telepono ang isang pribadong investigador. I want to know where he went 2 days ago, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may diin. I have the gift logs from his car. He went to Quezon City. I want to know Carlos. I want to know who he met. I want pictures. I want details. Money is not an object. Hindi nagtagal, nakuha niya ang kanyang gusto. Ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na email. Mga litrato ng isang babae at isang bata. Ang pangalan ng babae, Ara Reyes. Ang address. Ang lugar ng trabaho. At ang pinakaimportanteng detalye, ang babae ay ang dating asawa ni Marco Alonso. Tinitigan ni Katrina ang litrato ni Sofia sa kanyang computer screen. Ang mga mata. Ang ngiti. Walang duda. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso. Hindi ito selos ng isang nagmamahal na kasintahan. Ito ang galit ng isang reyna na ang kaharian ay nanganganib. Ang merger na ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa legasya. Ang pagsasama ng pangalang Alonso at Sandoval. At ang babaeng ito, kasama ang kanyang anak, ay isang hindi katanggap-tanggap na komplikasyon. Isang dumi sa isang perpektong kontrata. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dumiretso siya sa Alonso Tower, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa marmol na sahig na parang mga putok ng baril. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Marco, hindi na nag-abalang kumatok. Natagpuan niya si Marco na nakatayo sa harap ng bintana, tila isang rebultong bato. We need to talk, Marco, simulan niya, ang boses ay matigas na parang yelo. Hindi lumingon si Marco. Not now, Katrina. Naglakad si Katrina palapit at inilapag ang kanyang tablet sa mesa ni Marco. Ang screen ay nagpapakita ng litrato ni Ara at Sofia. Explain this, Marco. Sa wakas ay lumingon si Marco. Nakita niya ang litrato at ang bakas ng sakit at pagkakasala ay muling gumuhit sa kanyang mukha. Katrina, this is complicated. No, it's very simple, putol ni Katrina, ang bawat salita ay may talim. You have a past. Past that has a child attached to it, a past that can destroy everything we are building. The Sandovals do not tolerate scandals. My father will pull out of the merger in a heartbeat if this gets out. Huminga ng malalim si Marco. This is Jim's personal life. It has nothing to do with our business. Everything about you is Jim's business now, tumaas ang boses ni Katrina. The moment you put that ring on his finger, your life became part of the deal. At hindi ako papayag na ang isang serbidora at ang bastarda niya ang sisira sa kinabukasan ko. Ang salitang i-bastarda ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Isang mabangis na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Don't you dare talk about my daughter that way. Umisi si Katrina, isang ngising walang kagalakan. Oh, so she is your daughter. Wonderful. Humakbang siya palapit, ang mga mata ay nakikipagsukatan kay Marco. Then you have a choice to make, Marco.
A very simple one. Itinuro niya ang tablet. It's either me and this empire we are about to build, the most powerful conglomerate in this country, or that woman and her child. Ang kanyang mga salita ay isang ultimatum, isang linya na iginuhit sa buhangin. Choose, Marco. But I advise you to choose wisely. Because you cannot have both. Sa gitna ng tensyon na bumabalot sa silid, umilaw ang cellphone ni Marco na nasa mesa. Isang mensahe. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binaliwala. Ang pangalan ng nagpadala ay si Lena, ang kaibigan ni Ara. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng mas mabilis. Binuksan niya ang mensahe habang ang mga mata ni Katrina ay matalim na nakamasid sa kanya. Ang mga salita sa screen ay tila tumalon at sumaksak sa kanyang mga mata. Marco, kailangan mo pumunta dito. Umalis si Ara. Dala niya si Sofia. May iniwan siyang sulat para sa'yo. Umalis si Ara. Dala niya si Sofia. Ang mga salita mula sa text message ni Lena ay isang bomba na sumabog sa loob ng isipan ni Marco. Sa isang iglap, nawala ang lahat, ang opisina, ang nagbabantang presensya ni Katrina, ang nakasalalay na merger. Ang tanging nag-iisang bagay na mahalaga ay ang katotohanang nawawala ang kanyang mag-ina. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagpaliwanag. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa, kinuha ang susi ng kanyang kotse mula sa mesa, at naglakad patungo sa pinto. Bawat kilos niya ay mabilis at may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Marco, where are you going? Sigaw ni Katrina, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. We are not done here. Don't you dare walk away from me. Huminto si Marco sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. We are done, Katrina, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may pinalidad na nakakakilabot. This conversation is over. At lumabas siya ng pinto, iniwan si Katrina na nakatayo sa gitna ng opisina, ang mukha ay napuno ng pagkasuklam. Mabilis ang kanyang mga hakbang sa pasilyo, ang kanyang mga empleyado ay napapatingin sa kanya ng may pagtataka. Ang isisi na laging formal at kontrolado ay tila isang bagyong handang manalasa. Pagdating niya sa kanyang sasakyan, agad niyang tinawagan si Lena. Nasaan sila? Saan sila pumunta? Tanong niya, walang anumang pagbati. Hindi ko alam, sagot ni Lena, ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. May iniwan lang siyang sulat sa ibabaw ng mesa. Para sa'yo daw. Marco, hanapin mo sila. Natatakot ako para sa kanila. Wala siyang dalang maraming gamit. Parang tumatakas. Nasaan ang sulat? Nasa apartment niya. Bukas ang pinto. Ibinaling niya ang manibela at pinaharurot ang kotse palayo sa gis, palayo sa kanyang tore ng tagumpay. Ang biyahe patungong Quezon City ay mas mabilis, mas desperado kaysa dati. Pagdating niya sa eskinita, iniwan niya ang kotse sa gitna ng daan, hindi na alintana kung makaabala ito. Tumakbo siya papasok sa apartment. Gaya ng sabi ni Lena, bahagyang nakaawang ang pinto. Sa loob, ang katahimikan ay nakakabingi. Ang apartment ay malinis at maayos, ngunit mayroon itong pakiramdam ng paglisan. Tila isang bahay na nilisan ng kaluluwa. Sa ibabaw ng maliit na hapagkainan, isang nakatuping papel ang nag-iisa. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ito. Ang sulat kamay ni Ara. Pamilyar pa rin kahit 8 taon na ang lumipas. Marco. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay umalis na kami. Huwag mo na kaming hanapin. Pakiusap. Papayag. Pero alam ko rin na wala akong laban sa'yo. Kaya aalis na lang kami. Itinatakas ko siya hindi mula sa'yo, kundi para sa'yo. Para maibalik ko sa'yo ang buhay na pinili mo. Ang buhay na walang kami. Ang buhay na perpekto at matagumpay na walang anino ng isang nakaraang hindi mo na binalikan. Narinig ko ang tungkol sa kasal mo. Maging masaya ka sana. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Sofia. Buhay ko siya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat, kahit wala ako sa tabi mo. Ito na ang huli. Patawad kung naging magulo ang lahat. Paalam. Ara. Bawat salita ay isang patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Marco. Ang sulat ay hindi puno ng galit. Ito ay puno ng pagod ng pagsuko. At iyon ang mas lalong nagpaguho sa kanya. Itinatakas siya ni Ara hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa paniniwalang iyon ang makabubuti para sa kanya. Dahil sa tingin nito, pipiliin pa rin niya ang kanyang imperyo kaysa sa kanila. At sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pera, ang kapangyarihan, ang Alonso Holdings, ay walang halaga kung kapalit nito ay ang pagkawala muli ng kanyang mag-ina. Nagkamali na siya noon. Hindi na niya ulitin pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si David. David, I need a favor. The biggest one I'll ever ask of you, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng desisyon. Anything, sir. Gusto kong malaman kung saan posibleng pumunta si Ara. Probinsya. Doon nakatira ang pamilya niya. Check all bus terminals. North and south. I need to know which bus they might be on. Use all our resources. Don't care what it takes. Pagkatapos ng tawag, sumakay siyang muli sa kanyang kotse. At sa halip na bumalik sa Gisi, nagmaneho siya papunta sa iisang lugar na alam niyang kailangan niyang puntahan. Ang biglaang pagbabalik ni Marco sa conference room ng Alonso Tower ay nagdulot ng katahimikan sa mga miyembro ng board at sa Sandoval Group na naghihintay sa kanya. Naroon si Don Ricardo, ang ama ni Katrina, ang mukha ay madilim na parang isang paparating na bagyo. Naroon si Katrina, ang mga mata ay nag-aapoy. Marco, what is the meaning of this? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay mababa at nagbabanta. Naglakad si Marco papunta sa dulo ng mahabang mesa. Tinitigan niya silang lahat, isa-isa. Ang mga mukha ng kapangyarihan, ng pera, ng ambisyon. Ang mga mukhang minsan ay gusto niyang maging kabilang. Heavy apologies for the interruption. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon na may kakaibang kapayapaan. I am here to tender my resignation as CEO of Alonso Holdings, effective immediately. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. What foolishness is this? Sigaw ni Don Ricardo. Furthermore, pagpapatuloy ni Marco, tila hindi narinig ang matanda. Tumingin siya ng diretso kay Katrina. I am formally breaking our engagement. The merger is off. You're insane, bulalas ni Katrina. You are throwing everything away. For what? For them? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, isang ngiting hindi para sa kanila, kundi para sa sarili. Yes. I'm throwing away everything, sabi niya, binibigyan ng diin ang salita. For everything. Inilapag niya sa mesa ang kanyang company G, ang credit cards ng kumpanya, at ang cellphone na bigay ng opisina. Ang mga simbolo ng kanyang kapangyarihan. I am relinquishing all the executive powers and transferring the voting rights to the board. You may now do as you please, sabi niya. At sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong minsan niyang hinangaan. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay mga taong nakakulong sa kanilang mga gintong haula. Tumalikod siya at naglakad palabas, hindi na muling lumingon. Sa bawat hakbang papalayo sa conference room na iyon, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat, na para bang isang napakabigat na kadena ang nalagot mula sa kanya. Malaya na siya. Paglabas niya ng gusali, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Si David. Sir, may lead po tayo. May nakakita sa kanila sa isang bus terminal sa Cubao. Papuntang Sorsogon. Kaalis lang ng bus 10 minuto na ang nakalipas. Thank you, David. You're a good man. Ibinaba niya ang tawag at sumakay sa kanyang kotse. Sorsogon. Ang probinsya ni Ara. Agad niyang binuksan ang Waze at itinipa ang destinasyon. Alam niyang may ilang oras na biyahe ang bus. Kung magmamadali siya, kung gagamitin niya ang lahat ng shortcut na alam niya, marahil-marahil ay aabutan niya sila. Ang bus terminal sa isang bayan sa kalagitnaan ng Quezon Province ay abala at maingay. Ito ang unang stopover ng bus na papuntang Sorsogon. Dito bumababa ang mga pasahero upang kumain o gumamit ng banyo. Mula sa malayo, sa gitna ng kaguluhan ng mga taong naglalakad, mga nagtitinda ng pagkain, at mga bus na umuugong, nakita sila ni Marco. Si Ara, nakatayo malapit sa isang stall ng pagkain, ang mga balikat ay tila may pasa na buong mundo. At sa tabi niya, si Sofia, hawak-hawak ang isang maliit na tinapay, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at pagod.
Ipinark ni Marco ang kanyang kotse. Bumaba siya at tumakbo, hindi alintana ang mga taong kanyang nababangga. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang anino na malapit nang mawala muli. Ara! Narinig ni Ara ang kanyang pangalan. Lumingon ito at ang pagkagulat sa mukha nito ay hindi masukat. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumakbo si Marco. Huminto siya sa harap nilang dalawa, hinihingal, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot at sa pag-asang dala ng sandaling ito. Tumingin siya kay Sofia, na nagtatago sa likod ng kanyang ina, at pagkatapos ay kay Ara, na ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. At doon, sa gitna ng maalikabok at maingay na bus terminal, sa harap ng maraming estranghero, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi niya kailanman nagawa sa buong buhay niya. Lumuhod siya. Sa isang tuhod, sa maruming semento, tiningnan niya si Ara ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng yabang at kapangyarihan ay naglaho. Ang natira na lamang ay isang lalaking nagsusumamo, isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nagsisisi. Ara! Patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Huwag kayong umalis. Pakiusap. Umuwi na tayo. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng bus terminal, ang sigawan ng mga konduktor, ang ugong ng mga makina, ang tawanan ng mga pasahero, lahat ay naglaho sa pandinig ni Ara. Ang tanging naroroon ay ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Si Marco Alonso. Ang Sisi. Ang hari ng kanyang imperyo. Nakaluhod sa maruming semento, ang kanyang mamahaling suit ay nalulukot, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita rito, kahinaan. Pagsusumamo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang puso ay isang naguguluhang ibon na nakakulong sa kanyang dibdib, hindi alam kung dapat bang matakot o maniwala. Sa likod niya, naramdaman niya ang mahigpit na pagkapit ni Sofia sa kanyang damit. Mama, who is he? Tanong ng bata sa isang pabulong na tinig, ang takot ay napalitan ng pag-uusisa. Ang tanong na iyon ang nagpabalik kay Ara sa realidad. Tumingin siya sa kanyang anak, pagkatapos ay muli kay Marco. Ang pagluhod nito ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa kanila. Tumayo ka, Marco, mahinang sabi niya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Umiling si Marco, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka pumapayag. Umuwi na tayo, Ara. Pakiusap. Ang salitang di tayo. Isang salitang matagal na niyang hindi narinig mula rito. Isang salitang minsan ay binuo ang kanyang buong mundo. Huminga siya ng malalim. At saan tayo uwi, Marco? Sa penthouse mo. Sa palasyo mo. Hindi kami nababagay doon. Hindi, mabilis nitong sagot. Uwi tayo sa inyo. Sa apartment mo. Kung tatanggapin mo pa ako. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na tumago sa pader na matagal nang binuo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Ang galit ay naroon pa rin, isang natutulog na baga. Ang sakit, isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagsimulang tumubo. Isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa hinaharap. Para kay Sofia. Dahan-dahan siyang tumango. Isang tango lang, ngunit para kay Marco, iyon na ang lahat. Nakita niya ang paggaan ng mga balikat nito, ang pag-agos ng iasid sa mga mata nito. Tumayo ito, ang mga tuhod ay may bahid ng alikabok. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahaba at tahimik na paglalakbay. Hindi sa marangyang kotse ni Marco, kundi sa bus na kanilang sinasakyan. Iyon ang hiling ni Ara. Ayaw niyang iwan ang kanilang mga gamit, gaano man kakaunti ang mga ito. Isang paraan upang manatiling nakatapak sa lupa, upang ipaalala sa sarili na ang lahat ng ito ay totoo. Naupo si Marco sa tabi niya, si Sofia ay nasa pagitan nilang dalawa. Sa unang oras ng biyahe, walang nagsasalita. Ang tensyon ay halos nahihipo. Ngunit habang tumatagal, ang pagod ay nanaig. Nakatulog si Sofia, ang ulo ay unang sumandal sa balikat ni Ara, ngunit sa isang liko ng bus, ito ay napasandal sa dibdib ni Marco. Napatingin si Ara sa tagpong iyon. Si Marco, nakatingin sa natutulog na bata,
ang kanyang malalaking kamay ay nakaalalay sa likod nito, maingat, na para bang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. May isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pagkamangha at pagsisisi. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi sa loob ng umaandar na bus, nagsimula siyang magsalita, ang boses ay mahina, para lamang sa pandinig ni Ara. Iniwan ko ang lahat, Ara, bulong niya. Nag-resign ako. Kinansela ko ang kasal. Wala na ang Alonso Holdings sa akin. Hindi nakaimik si Ara. Ang balitang iyon ay mas nakakagulat kaysa sa pagluhod nito. Ang imperyong binuo nito sa loob ng 8 taon, isinuko nito. Para sa kanila, hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin agad, pagpapatuloy ni Marco. Alam kong kailangan kong patunayan ang sarili ko. Araw-araw. Pero gusto kong malaman mo. Tapos na ako sa paghabol sa mga bagay na hindi naman pala mahalaga. Ang mahalaga ay kayo. Kayo pala ang pangarap na matagal ko nang tinalikuran. Hindi sumagot si Ara, ngunit nakinig siya. Bawat salita ay kanyang pinakiramdaman, tinitimbang kung ito ba ay totoo o isa na namang pangako. Ang mga sumunod na araw ay isang serye ng maliliit at maingat na mga hakbang. Tumupad si Marco sa kanyang sinabi. Bumalik sila sa maliit na apartment ni Ara. Natulog ito sa sopa, hindi nagrereklamo, hindi humihingi ng kahit ano. Sa umaga, siya ang naghahanda ng almusal, kahit na ang kaya niya lang lutuin ay sunog na itlog at sinangag. Siya ang naghahatid at sumusundo kay Sofia sa eskwela, kasama si Ara. Sa una, si Sofia ay mailap, ngunit ang tiyaga at malambing na pakikitungo ni Marco ay unti-unting nanalo sa puso ng bata. Isang hapon, may iniabot si Marco kay Ara na isang folder. Ano to? Tanong niya. Buksan mo, sabi nito. Sa loob, naroon ang mga dokumento. Isang opisyal na resibo mula sa bangko na nagsasabing ang utang niya ay bayad na. At sa ilalim nito, isang bagong titulo ng lupa sa probinsya. Nakapangalan sa mga magulang ni Ara. Paano? Gulat na tanong ni Ara. Ginamit ko ang personal kong pera. Ang natitira sa akin, paliwanag ni Marco. Ibinenta ko ang kotse ko at ang ilang mga relo. Hindi iyan pera ng kumpanya. Pera ko iyan. Isang maliit na paraan para subukang itama ang pinakamalaki kong pagkakamali. Tumingin si Ara sa mga papel, pagkatapos ay sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang nakikita niya ay hindi na ang makapangyarihang kundi isang lalaking nagsisikap. Isang lalaking nagsasakripisyo. Kinabukasan, Linggo, ginising siya ni Marco ng maaga. May pupuntahan tayo, sabi nito. Naglakbay sila papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng Maynila. Huminto sila sa harap ng isang maliit at simpleng puntod sa isang damuhang bahagi ng Memorial Park. Walang pangalan sa lapida, tanging mga numero lamang. Dito, mahinang sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig. Si Sofia ay naiwan sa kotse kasama si Lena, na nagboluntaryong sumama. Silang dalawa lang, si Marco at si Ara, ang nakatayo sa harap ng libingan ni Angelo. Si Marco ay walang imik na nakatitig sa munting tipak ng lupa. Pagkatapos ng ilang sandali, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi na alintana ang putik sa kanyang pantalon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng damo. Anak, patawarin mo si Papa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng luhang hindi na napigilan. Patawarin mo ako dahil hindi ako naging ama sa'yo. Patawarin mo ako dahil wala ako. Hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Lumuhod siya sa tabi ni Marco at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, magkasama silang umiyak. Ang kanilang mga luha ay hindi na lamang luha ng kalungkutan, kundi luha rin ng pag-aalay, ng pagpapatawad sa isa't isa at sa kanilang mga sarili. Magkasama nilang pinakawalan ang multo ng nakaraan. Ang kwento ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o isang ingranding deklarasyon ng pag-ibig. Nagtapos ito sa isang ordinaryong umaga, ilang linggo pagkatapos noon. Nasa maliit na kusina sila. Si Ara ay nagtitimpla ng kape. Si Sofia ay abala sa pagguhit sa hapagkainan. At si Marco, nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay nagpiprito ng itlog, sa pagkakataong ito, hindi nasunog. Ang amoy ng kape at sinangag ay pumuno sa hangin. Ang tawanan ni Sofia ay ang musika sa kanilang umaga. Tumingin si Ara sa tagpo. Isang pamilya.
Simple. Payapa. Ito ang pangarap na matagal na niyang binitawan. Iniabot niya ang tasa ng kape kay Marco. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata nito, wala na ang anino ng isang isihi o ang bigat ng isang imperyo. Ang naroon na lamang ay ang mga mata ng isang lalaki. Isang ama. Isang asawa. Ngumiti si Marco sa kanya, isang ngiting totoo at puno ng pasasalamat. Tumingin ito sa kanya, kay Sofia, at sa kanilang munting mundo. Magsimula tayo ulit, mahina niyang sabi, na para bang isang sagradong panata. Ako si Marco. Tinitigan siya ni Ara. Naramdaman niya ang isang ngiti na kusang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na mula sa puso, isang ngiti na 8 taon niyang hindi naramdaman. Ako si Ara, sagot niya, ang kanyang boses ay payapa. Ikinagagalak kitang makilala. At sa pagitan nila, sa ibabaw ng hapagkainan, ang guhit ni Sofia ay nagpapakita ng isang bahay, at sa pagkakataong ito, may 3 tao na magkakahawak kamay sa harap nito, sa ilalim ng isang maningning na araw. Ang simula ng kanilang bukas. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang bawat kabanata, ang bawat pighati at bawat tagumpay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang init ng kanilang muling pag-asang umusbong. Nais kong iparating, sa pamamagitan ni na Marco at Ara, na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ito ay nagkakamali, nasusugatan at minsan nawawala. Ngunit ang tunay na lakas nito ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa kakayahang magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi isang pagpili na huwag nang hayaang ang sakit na iyon ang humubog sa ating bukas. Ito ay ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Sana, sa kwentong ito, napulutan natin ng aral na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may pag-asa. Laging may pagkakataong magsimula muli. Ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang inyong natutunan sa paglalakbay ni na Marco, Ara, at ng munting si Sofia? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa puso ng inyong manunulat, maraming salamat.